Hey guys, welcome to my channel. So bibigyan ko lang kayo ng updates, no? Ano nangyayari sa akin ngayon. This past few days medyo bad trip ako kasi mga kotse namin may diferensya. Kung hindi totally hindi umandar, talagang may something going on. Like yung 2013 Nissan Sentra ni JM ng anak ko, ayaw uli mag-start. So nag-research uli ako sa internet, maliban sa pag-check ng mga fuse sa mga relays, bakit ayaw mag-start. Hula ko talaga yung immobilizer niya, yung anti-theft system. Hindi ma-detect yung susi. Kasi pag pumapasok ako, kasi siya, push start. Pag pumapasok ako, nagbi-blink yung ilaw ng key, tsaka step on the brake. So based on my research, baka yung computer niya. So ginawa ko muna para ma-roll out ko yon. Tumingin ako sa Facebook Marketplace, nagpagawa ako ng extra key, no? So may mga sumagot, may isang $200 daw extra key, tapos dalawang 180, tapos dalawang 150, isa nagsabi 135. Sabi ko deal, 135. Tapos siya pa pumunta dito, no? May dala siyang device para mag pairing ng bagong key. Tapos meron din siyang dala pang-cut ng key. So nagpagawa ko extra key, no? So thinking baka kasi yung luma kong key, yun naman ang ayaw gumana kahit palta man ng baterya. So para ma-roll out ko. So hindi pa rin. So hindi susi ang problema. So ang problema yung kotse talaga. So na-mention din nung lalaki nung gumagawa ng susi. Hindi ko na binidyo kasi niyo naman yung sa Facebook Marketplace, mga fly by night lang mga yan. Hindi rin papayang magpa-video. Anyway, so na-mention niya rin sa akin na yung Nissan daw nagkakaproblema sa BCM. Sabi ko, anong BCM? Usually ECU ang alam kong computer nito eh. Body control module, meron to BCM yun. So aside from ECU, may BCM pa siya. So yung BCM, bumili ako sa eBay used na BCM sa Friday, i-deliver. And pag in-install yon, kailangan pa yun i-reprogram para mag-match siya dito, tapos yung susi mag-match din. So yan, laki ang problema dito. So okay lang sana kasi nagagamit ng anak ko yung expedition ko, or eto yung sa mami niya. Ako sa bahay na naman ako. Ang problema, etong Explorer naman nagkaroon ng problema, no? Nung December 19, nung nagsimbang gabi kami, nagtataka ako, pag tumatapak ako ng brake, ingay, parang nag-growl nga, ganon. Ang ingay, basta maingay, pinapadescribe sa akin nung mekaniko, hindi ko ma-describe parang nag-growl So natakot na naman ako, nadismaya ako, sabi ko, nako, naman to, transmission na naman to. Matatandaan nyo, nung June, July, di ba, pinasok namin to, buti under warranty pa, buti nga yung Ford in-extend yung warranty ng transmission, abot to ng 100,000 na ano pa lang to, 60,000. So kinover nila. Hindi lahat ng transmission yung specific lang na sakit, nakalimutan ko na kung ano. Anyway, so sabi ko, kaya ako na-dismay, sabi ko, naku, transmission na naman to, baka hindi sagutin ng Ford. Tapos kung sakali mang kailangan ipaayos, matitenga yan, minimum 2 linggo, no? Kaya talaga down na down ako magpasko. Nung Pasko, nung dinrive namin lalong umingay. Sabi anak ko, kailangan ipahinga na to. So after Christmas, isang kotse na lang ginagamit namin, yung Expedition. Hatid sundo ako, hatid sundo ko sila lahat. Kaya ako naman pagod na pagod. Okay? So balik tayo dito sa Explorer. Siyempre, pag naka-encounter ka ng ganyang problem, no? Siyempre, misis ko na naiinis na rin sabi,
Iba talaga pag bagong kotse, ano, kaya pala kailangan bumili ng bago, bumili ng bago. Sabi ko, madaling bumili ng bago, mahirap yung magbayad eh. Kasi, alam nyo, yung pagbili ng kotse, natuto na kasi ako eh. Pagbili ng kotse, pangalawa yan sa pinakamalaking purchase na gagawin mo sa buhay mo. Una yung bahay, pangalawa sa sasakyan. So, pangalawa yan. And then, commitment yan eh, financial commitment yan eh, minimum 5 years na commitment, yung iba nagsi 7 years pa na commitment. Ako minsan hindi ka pa tapos sa bayarin mo, sira na yung kotse, kaya nakakaano rin eh, nakakadala din, no? Kaya hindi rin maganda na ano, may kabili ng bili. Anyway, so sabi ko, ang gagawin natin dyan, hindi mo naman pwede ibenta, hindi mo naman pwede i-trade in pag sira dahil babarating ka lalo. Sabi ko, ready na ako na ultimo pagtulog, naisip ko yung sasakyan na yan, yung Explorer. Sabi ko, ready na ako may pag-away sa Ford eh. Kasi nung tinignan ko a few days ago, pagtingin ko sa ilalim, tumatagas yung transmission fluid. Yung plug niya loose, maluwag. Kaya sabi ko, ano, aawayin ko ba yung Ford? Sila huling humawak nitong ano eh. Sila huling humawak nitong Explorer eh. Ba't hindi nila hinigpitan na maayos, ganyan. Sabi ko, inisip ko talaga baka transmission yung sira, no? Chinek ko yung ilalim, wala namang loose. So yan so makakatulong to guys sa mga nagdi-DIY, and kahit hindi nagdi-DIY, basta may sasakyan kayo para hindi rin kayo maloko ng ibang mekaniko, no? Ito yung share ko yung experience ko dito sa Explorer. So pag tinatapakan nga yung gas, parang ganun, basta umaangil eh, ng husto. Hindi normal yung angil niya eh, yung ingay, yung noise. So chinek ko yung ilalim, wala namang loose. Usually pag may mga debris na tumama sa ilalim, may mga kumakalampag dyan na ano kaya, heat shield, mga ganon, o kaya yung exhaust system maluwag, kumakalampag. Sabi ko wala. Tapos chinek ko, yun nga no, tumutulo yung ano, yung plug ng transmission fluid. Ginawa ko, takbo agad ako sa ano, auto parts store, bumili ako ng 2 quarts. Nagdagdag agad ako, tansyahan na lang, ganun pa rin. Paano ko natansya? Kasi yung cover sa ilalim, yung cowl, basang-basa, and meron yung ano eh, inabsorb niya yung transmission fluid, kaya sabi, inestimate ko na lang. Pero mali yun, dapat sukati. Kaso dapat i-drain mo ulit, tapos lagyan mo ulit para masukat eh. Anyway, so ganyan yan no. Wala akong makitang problema sa ilalim, walang loose na para kumalampag, para umangil. Kasi nanginginig din eh pagka tinapakan mo yung gas eh. Pero yung reverse wala, yun ang clue eh. Usually pag transmission, pati reverse sira. So anong ginawa ko? Sabi ko wala, suko na ako. Hindi ko kaya, no? Sabi ko magbayad na tayo. Hindi ko alam kung ano eh. Hindi ko maisip talaga eh. Maski pag tumitingnan ako ng mga forum sa internet, hindi ko alam. Hindi match eh. So ang ginawa ko, kahapon dinala ko to dun sa isang auto repair shop, no? Sabi ko, in-explain ko sa kanila yung problema. Ganyan. Sabi ko, pag tumapak ako ng gas, may ingay. Tapos sumakay pa yung mekaniko sa akin, pinarinig ko sa kanya. Tapos iniwan ko yung kotse, titingnan daw nila. So ang ginawa ko, naglakad ako pa uwi. Pagod ako, siguro 2 miles yun. O 2 miles yun. Nung bago na ako, malapit na ako sa amin, tinawagan ako, nakita na daw nila yung problema. Alam nyo ang problema? Engine support. Ha? Engine support? Sabi ko, sigurado kayo hindi transmission? Parang pinagpipilitan ko pa transmission kasi yun ang hula ko eh. Or yung turbo, kasi may turbo to eh. Narinig ko kasi pag nagfi-fail na yung turbo, yan, iingay din, tapos mawalan ka ng power. So, hindi na, engine support daw, laki daw ng gap pagka niyuyug-yug nila. Ha? Talaga, sabi ko, kung ipapagawa ko daw, 360 ng quote sa akin eh. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Yan. Engine transmission mount, 316. Yung pyesa, yung mount mismo, 198.99. Ang labor,
117.60. Total 316. No? Eh di sabi ko, hindi sige kukunin ko na lang uli. So naglakad ako 'di ba paalis, pauwi. Naglakad uli ako pabalik para kunin yung kotse. Na buti ginawa nila agad, chinek agad nila. Sabi ko kunin ko na lang, never ko talaga ma-imagine na transmission mount ang problema. Ay engine mount o engine support. Yan ang mga tawag nila diyan eh, engine support or engine mount. Bakit? Kasi pinalitan ko lang yung engine support nito nung nung June or July. 'Di ba? Pinalitan ko lang din eh. So ang talagang sulit na sulit yung binayad ko. Sinilang nila ako ng $20 plus tax, $21.50 for diagnosis, no? Tapos kaninang maga pumunta ako dito sa O'Reilly's, bumili ako ng ganito, yung engine support, no? $86 plus tax, $92. Pag sa eBay ko to bibilhin, $40 lang. Kaso maghihintay pa ako na ilang araw. Tapos sabi ko, baka hindi kaya matibay yung nabili ko sa eBay, mga galing China, sira agad, no? Papakita ko sa inyo yung sira, no? Ito guys, pakita ko yung sira ng port. So ito yung engine support, kita nyo, ayan, no? Wala nang umiikot na, oh. Wala na, humiwalay na yung kaya pala nanginginig yung sasakyan kasi nagbabibrate dito. Grabe. So sabi ko, wow, never ko ma-imagine na ang problema ko engine support, kasi kapapalit ko lang to 4 months ago eh, 5 or 4 months ago. Imagine niyo, ayan kaya pala nag-iingay, nagbabibrate yung sasakyan kasi sirang sira to. And then naalala sa akin ng misis ko nung December 19, nung nagpunta kami ng Beaumont, no? Nasa likod ako, sa harapan namin truck na may dalang mga kahoy. May nalaglag nga palang kahoy doon, malita kahoy, pirasong kahoy. Pumailalim sa amin. Tapos hindi ko naman sabi ko, wala naman yun hindi naman ganong naapektuhan. Yung pala sinira na yung yung engine support namin, nakalog. Kaya siguro yung transmission plug, yung drain plug, lumuwag din. Malamang tinamaan din yun sa ilalim nung nadaanan namin na debris. So yan guys, no? Misa kasi pag ino-overthink mo yung problem, mas lalo mo hindi mo masosolve eh. So sabi ko, hindi ko talaga maiisip na engine support ang problema nito, but umiingay pag tinatapakan yung gas. Ang iniisip ko agad talaga transmission, yung turbo, yun ang iniisip ko eh. Or may belt, loose na belt, timing belt, mga ganyan, no? Or yung gear sa loob, or basta yung sa loob ng engine, mas complicated, mas mahal ayusin. Pero ito napakasimple lang pala. Sa eBay, $40. Binili ko na dito, yung store dito, $86 plus tax, $92. Sabi ko baka hindi matibay yung sa eBay. Subukan natin. Pero tinesting ko na siya ngayon sa neighborhood namin, wala na iingay, no? So kung nagdi-DIY kayo, or kung hindi kayo nagdi-DIY tas meron kayong kotse, pag naka-experience kayo na pag tumatapa kayo ng gas nag-iingay, check nyo rin yung engine support kahit bago lang. Kasi baka katulad ko, bago lang yung engine support pero nakalimutan ko, may nadaanan pala akong debris sa kalsada, no? Nakalimutan ko na. Solve agad yung problema namin. Good as new ulit itong Ford Explorer. So sabi ko nga, sinisisi ko na naman yung Ford. Hindi pala Ford may kasalanan. Ako pala, may nasagasaan pala akong debris. Anyway, yun lang po, no? Yan lang po ang update sa akin ngayon. Kaya sabi ko, this past few days down na down ako, kaya wala ako sa mood mag vlog eh. Hindi ko alam gagawin ko sa mga kotse namin, no? So solve na to. And then ngayon ayusin ko naman yung problema nitong expedition ko, yung auto sensor. Kailangan palitan, hirap. Anyway, so yan po mga kababayan, dami ko nakabang na video. Dumating na isa ko pang airgun na i-review, and then dun na rin ako mag-camping, and then mag-unbox and mag-test ng isang tent. So basta madami, busy. So with that, tatapusin ko na yung vlog na to, no? So sana nag-enjoy kayo, lalo na kung may sasakyan kayo, para hindi kayo basta singil ng kung ano-ano.
Simple-simple lang pala yung problema and simple lang din yung solusyon. That's it guys. Thanks for watching. Bye.